Noon pa ito nangyari, mga year 2008, dahil sa pagkakatanda ko ay 19 years old lang ako noon. 2 years akong nag-stop sa college dahil sa problema sa pera. Nung magbalik university ako ay 4th year na yung mga kabatch ko. Graduating na silang lahat at ako na lang ang naiwan. Nakakalungkot dahil sabay-sabay kaming nagsimula tapos maiiwan ako. May iba rin naman na nawala na rin sa klase namin dahil nag-shift o nag-transfer o nag-stop na lang din kagaya ko. Pero bukod sa maiiwan ako ng mga kakilala ko talaga, ay naging irregular student pa ako. Mahirap maging irregular student dahil wala kang matuturing na barkada. Lagi ka lang mag-isa mula pagpasok hanggang sa pag-uwi. Pati pagkain, madalas mag-isa lang din ako. Swertihan na lang kung makikita ko yung mga kakilala ko na pwedeng sabayan. Pero dahil nga sa conflicting schedule ko, ay loner ang parati kong drama. Bilang irregular student, ay kailangan ko parating i-check ang oras ko dahil baka nasusobrahan na sa discussions ang professor at late na pala ako sa next subject ko. One time ay ganoon nga ang nangyari. Nalibang ako sa discussions at hindi ko na malayan na lagpas alas 5 na pala ng hapon. May schedule pa naman ako ng practice ng play ng 5. Nagmamadali na akong nagpaalam sa professor at naintindihan naman niya ako. Medyo asar na sa akin yung mga kagrupo ko, lalo pa at medyo mahalaga ang role ko bilang kontrabida. So nagsimula ang practice namin na inabot ng alas 7 ng gabi. Okay lang naman na gabihin kami dahil malalapit lang naman yung mga boarding house namin. 3 kami sa grupo na iisang boarding house ang tinutuluyan, kaya kami yung sabay-sabay na umuuwi. Nilakad na lang namin at dumaan kami sa isang part ng university na medyo mapuno. May mangilan-ngilan pa namang dumaraan, pero kalaunan ay nasolo namin yung pathway. Nag-selfie pa ako sa isang malaking puno roon bago nagpatuloy sa paglalakad. Siguro yung puno na yon, Sir Neb, ay tirahan ng isang elemento at nagambala namin siya dahil sa pagsiselfie. Kaya noong naglakad na uli kami, ay ramdam namin na meron kaming kasunod. Meron kaming nakitang pusang kulay itim sa likuran namin. Medyo nakakatakot kasi umiilaw ng kulay green yung mga mata ng pusa. Pero hindi na namin pinansin dahil ika nga ay pusa lang naman. Kaso habang tumatagal ay parang nag-iiba yung pakiramdam ko. Lalo na yung isa naming kasama, nakitang-kita na talagang nagtayuan yung mga balahibo sa braso. Sabi niya, dapat nagtabi-tabi po tayo dahil mukhang may nagambala daw kami. Paglingon uli namin doon sa pusang itim ay parang nadoble na yung laki niya. Akala nga namin ay aso na yon. Yung kasama namin na kinikilabutan ng wagas, naisipan pang kunan ng picture yung pusa o aso. Pero nung ilabas na niya yung cellphone niya, ay biglang umangil yung pusa. Kakaiba yung tunog, Sir Neb. Parang babaeng sumisigaw at baboy na umiigik na pinagsama. Karipas na kami ng takbo. Hindi na kami lumingon. Bahala na hanggang sa makalabas ng campus. Grabe yung katal ng katawan ko noon. Kasi first time kong makaranas ng ganon. Sabi nung kasama namin ay aswang daw yon. Sabi naman nung isa ay elemento raw na nagalit sa pagsiselfie namin sa puno. Chinek namin yung pictures namin doon sa may puno, pero wala naman kaming nakuhanan na kakaiba. Sabi-sabi rin naman kasi talaga na may mga elemento at pagpaparamdam doon sa part na yon ng university. By the way, Sir Neb, clue nga pala ay malapit yung university na yon sa isang bundok na pinaniniwalaang may naninirahang diwata. Hindi maiwasang mapadaan pa rin ako roon sa part na yon ng campus. Pero ang maganda lang ay first and last experience ko na yung hinabol kami ng pusa o aso habang naglalakad kami. Naging maingat na lang ako kapag napapadaan sa mga ganoong lugar.
Magandang araw po, Sir Neb. Ang kwentong ito ay karanasan ng lolo ng biyenan kong babae. Naikwento lang po niya ito sa akin noong bagong kasal pa lang kami ng anak niya. Nangyari ito around 1950s sa barangay Poblasyon na matatagpuan sa Capiz. Dayo raw doon itong lolo ng biyenan ko na tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Pepe. Si Lolo Pepe ay tubong Daraga Albay. Napadpad lang daw ito sa Capiz dahil taga roon yung stepfather niya na siyang bagong kinakasama ng nanay niya. Binatilyo pa lang daw noon si Lolo Pepe kaya naman mahilig pa siyang gumala. Kahit bagong salta pa lang siya sa lugar ay nagkaroon na agad ng mga kabarkada na kasing edad niya. Isang araw, nagkayayaan daw silang magkakaibigan na manguha ng mga ligaw na prutas sa bukid. Medyo may kalayuan daw yung bukid na pinuntahan nila. Idagdag pa na tanghaling tapat nun, kaya naman uhaw na sila bago pa man sila makarating doon. Isang puso ang nakita nila na nakatayo malapit sa isang kubo. Dali-dali silang pumunta roon para uminom. Pero bago pa man sila nakalapit sa puso, ay biglang may lumabas na matanda sa kubo. May dala siyang pitsil na may lamang tubig at isang baso. Inalok daw sila nito ng inumin. Sinabi rin niya na sira yung puso kaya hindi rin nila magagamit para kumuha ng tubig. Medyo nakakatakot daw yung itsura ng matanda dahil bukod sa puro puti na ang mahaba nitong buhok ay kulubot na rin ang balat nito. Idagdag pa na halos butot balat na lang ito at nakalawlaw na rin yung mga talukap sa mata. Gayunpaman ay hindi na raw nag-alinlangan si Lolo Pepe. Kaagad niyang kinuha ang pitsil at sinalinan ng tubig ang baso. Pagkatapos ay diretso yung ininom. Sinubukan pa raw siyang awatin ng mga kaibigan niya, pero binaliwala niya lang. 2 basong tubig ang naubos niya. Nagtaka siya dahil wala isa man sa mga kaibigan niya ang uminom, kahit pa uhaw na uhaw ang mga yon. Kaagad na raw silang nagpaalam sa matanda at mabilis na umalis sa lugar. Nagtaka raw si Lolo Pepe dahil imbis na tumuloy sila sa bukid ay nagyaya ng umuwi ang mga yon. Habang nasa daan daw sila ay sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya na aswang daw yung matandang nag-alok ng tubig. Nakita raw kasi nila na wala itong anino. Iyon daw ang dahilan kung bakit inaawat nila siyang uminom, dahil baka mahawahan siya. Bagay na hindi naman ito pinaniwalaan. Kinagabihan, nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Lolo Pepe. Sinundan yon ng pagsusuka at pagkahilo. Pagkatapos ay matinding gutom naman ang naramdaman niya. Hindi niya gusto ang amoy ng kanin at lutong ulam. Para daw siyang nawawala sa sarili ng oras na yon. Paulit-ulit daw niyang sinasabi sa nanay niya na gusto niyang kumain ng hilaw na karne. Pinagkikiskisan daw niya yung mga ngipin niya habang walang tigil sa pagtulo ang laway niya. Noong una inakala daw ng nanay niya na nakagat ito ng aso dahil ang dating niya parang naribis. Maya-maya ay dinakip daw niya yung maamo at walang kalaban-laban na kuting. Kinagat daw niya yun hanggang sa mabaklas yung balat nito. Doon na raw naisip ng amain niya na tumawag ng albularyo dahil may hinala raw ito na baka nahawahan ng aswang si Lolo Pepe. Pagdating ng albularyo ay kaagad daw itong umusal ng orasyon. May sinindihan din itong tuyong dahon na may mabagsik na amoy. Pinausukan daw niya si Lolo Pepe. Pagkatapos ay pinainom rin niya ito ng isang kutsaritang langis na may nakahalong halamang gamot na ayon sa kanya ay gamot daw sa mga nahahawahan ng aswang. Ilang minuto lang ang lumipas, tumagaktak ang pawis ni Lolo Pepe. Lumabas sa katawan niya yung malapot at mabahong pawis. Pagkatapos ay bigla siyang nagsuka ng kulay itim na likido na may masangsang na amoy. Doon pa lang daw nahimasmasan si Lolo Pepe. Nung maayos na raw ang pakiramdam niya ay ikinuwento niya ang matanda na nagbigay sa kanya ng tubig. Kinumpirma ng albularyo na kaya raw nagkaganoon si Lolo
ay marahil yung tubig na nainom ay may halong laway ng aswang. Mabuti na lang daw at kaagad itong naagapan. Kwento ito ng isang kaklase noong nag-aaral pa ako. Hindi ko na lang po babanggitin ang mga totoong pangalan ng mga involved dito dahil baka listener mo rin siya dito at matuntun pa ako nitong dating kaklase na tinutukoy ko. Tawagin na lang nating Darren itong dati kong kaklase. Nakilala ko siya sa subject namin noong college kung saan uma-attend siya kasama ang course namin. Iba yung course niya kaysa sa amin. So bali irregular student siya at ahead sa amin ng isang taon. Sir Neb, may itsura naman si Darren kung tutuusin dahil naging crush pa nga siya ng iba kong kaklasing babae. Kaso hanggang doon lang yata siya. May itsura dahil medyo mahina ang ulo at parating bagsak sa subject namin. Ngayon itong si Darren ay may niligawan na classmate ko. Tawagin na lang nating Cristel yung kaklase ko na yon, na kahit hindi kagandahan kagaya ng mga nagkakakrush kay Darren ay matalino naman. Usap-usapan na kaya lang naman daw nililigawan ni Darren si Cristel ay para magpa-tutor dito. Ang siste ay hindi siya sinagot ni Cristel at sa halip ay nag-boyfriend si Cristel ng taga-ibang kurso. Bali-balita na dinamdam daw yon ni Darren dahil hindi naman daw totoo na tutor lang ang habol niya kay Cristel. Pansin ko nga na medyo lalong tumamlay ang grades ni Darren. Kaya bilang mga concerned din naman kami sa kanya ay pinepep talk namin siya. Effective naman yata dahil nakakabawi siya ng marka. Pero nalaman din namin na kaya pala ganoon ay dahil nabuhayan uli siya ng pag-asa kay Cristel dahil nag-break ito at yung jowa niya. Tinry ulit ligawan ni Darren si Cristel. Bigay pa siya ng bigay ng mga regalo at pagkain. Kaso kami naman ang nakikinabang. Sa amin binibigay ni Cristel dahil baka raw gayumahin siya ni Darren. Biro lang yun, alam namin. Kaso nung naglaon ay naging totohanan na. Pero hindi gaya ng inaasahan ay hindi lang gayuma ang ginawa ni Darren, kundi kulam. Kaya namin nalaman na kulam ay dahil noong malapit nang gumaling si Cristel ay biglang nag-drop out si Darren at sinabi pa raw ng albularyo na ang kumukulam kay Cristel ay isang desperadong manliligaw. Totoo pala ang hula ni Cristel na pinagtatangkaan siyang gayumahin ni Darren. Hindi raw niya malaman kung bakit pumasok sa utak niya yon. Basta ayaw lang niyang tanggapin ang bigay ni Darren dahil sa kutob na yon. Yung gayuma pala ay sa target lang umuubra at hindi sa ibang tao. Kaya kaming mga tagakain ay safe naman. Kaya lang noong makita nga at malaman ni Darren na hindi ginagalaw ni Cristel ang mga bigay niya, ay doon na siya nagalit ng husto. Pinakulam na niya si Cristel, kaya laging sumasakit ang ulo ni Cristel at parating gutom. Pero ayaw naman niyang kumain basta-basta. Nagpa-dextrose na nga siya noon dahil wala siyang kinakain. Nasusuka raw siya kapag pinipilit niya. Sobrang sakit din daw ng ulo niya na parang binibiyak at parati siyang may lagnat. 2 linggo yatang nakakonfine si Cristel nang malaman namin na dadalhin na raw siya sa isang sikat na manggagamot sa Cavite. Nung kumalat ang balita na yon, ay nalaman na lang namin na nag-drop out na si Darren. May problema raw sa financial kaya uuwi na lang sa probinsya nila. Noong magaling na si Cristel ay nag-chat siya sa group chat ng klase namin at pinagtatanong kung nasaan na si Darren. Ito raw kasi ang pinaghihinalaan niya na kumukulam sa kanya. Galit na galit siya nang malamang nag-drop out na ito. Tuloy ay tumibay nga ang hinala na si Darren ang may kagagawan ng pagkakasakit niya. Considerate naman ang mga prof namin, kaya kahit halos 1 buwan na absent si Cristel ay binigyan pa siya ng chance na makahabol sa klase.
Isa pa ay pinipilit naman talaga niyang makapag-pass ng activities kahit pa nga hindi siya nakakapasok. Updated siya sa lessons namin. Nagkabalikan si Cristel at yung ex niya. Sabi raw noon ay kaya siya nakipaghiwalay kay Cristel ay dahil parang masama lagi ang tingin sa kanya ni Darren at nagsisend pa ito ng mga pagbabanta sa kanya. Miyembro pa naman ng frat si Darren kaya natakot daw yung lalaki. Desperado raw pala talaga na makuha si Cristel pero sa huli ay hindi rin siya nagtagumpay. Ako po si Banji Cerneb, apo ng isang kumadrona. Itong ibabahagi kong kwento ay karanasan daw ni Lola. Kinuwento lang ito sa akin ni Mama noong nabubuhay pa siya. Isa raw sa hindi malilimutang karanasan ni Lola noong nagpapaanak pa siya ay nung may maengkwentro siyang tiktik. Ganito po kasi yung nangyari noon, Cerneb. Gabing-gabi na raw nang ipatawag si Lola sa kabilang barangay. Sinundo raw siya ng asawa ng manganganak, sakay ng gareta. Pagdating daw doon ni Lola, ay may napansin siyang gumagalaw-galaw sa ilalim ng kubo. Malalim na yung gabi nun, pero bilog na bilog daw ang buwan, kaya naman maliwanag yung paligid. Yung tipong makikita mo yung mukha ng kaharap mo. Hindi tulad ng pangkaraniwang gabi kapag hindi bilog ang buwan. Madilim pa ang paligid. Nung time na yon, Cerneb, nakita raw ni Lola yung nilalang na nasa ilalim ng kubo. Noong una akala niya tao lang. Pero nang sadyain niya itong silipin, nagsisimula na siyang kilabutan dahil nakita ng dalawang mata niya ang nakakatakot na nilalang. Nakadikit ito sa ilalim ng pinakasahig ng kubo kung saan nakalugay pa yung mahaba pero manipis niyang buhok. Mahahaba yung bias ng mga kamay at paa niya. Sobrang itim ng balat na parabang napakadulas dahil nangingintab pa ito na parang nagmamantika. Dalawang magkaibang takot ang naramdaman noon ni Lola. Takot dahil first time niyang makakita ng tiktik at takot para sa buntis na maaaring maging biktima nito. Dali-dali siyang umakyat sa kubo. Noong panahon na yon ay dehagdan pa yung mga kubo at may kataasan. Hindi tulad sa panahon ngayon na naka-flat na lang sila sa lupa. Pagpasok daw niya sa loob ng silid ay kaagad siyang nagpakuha ng mainit na tubig, yung bagong kuluraw, kung saan pinabigyan din niya ng maraming asin at abo. Bagaman nagtaka raw yung asawa ng manganganak ay kaagad pa rin siyang sumunod. Kumuha ito ng palanggana at doon inilagay yung mainit na tubig na may halong abo at asin. Gayon na lang daw ang gulat nito nang biglang ibuhos ni Lola ang laman ng palanggana sa sahig na papag kung saan diretso yung tubig sa kinaroroonan ng tiktik. Laking gulat daw nila nung may marinig silang umatungal sa ilalim ng kubo. Pagsilip daw nung asawa ng buntis sa kanilang bintana ay may nakita siyang malaking itim na aso na tumatakbo papalayo. Basang-basa yun at may malaking lapnos sa katawan. Nung medyo nakalayo na ito, ay bigla itong nag-anyong tao. Doon na ikinuwento ni Lola ang tungkol sa tiktik na nakita niyang nakakapit sa ilalim ng kubo. Marahil kaya raw ito hindi pumwesto sa bubungan ay dahil mas madali itong mahahalata kung sa itaas manggagaling ang humahaba niyang dila. Laking pasalamat ng mag-asawa kay Lola. Hindi lang dahil ligtas na nakapanganak yung buntis, kundi dahil din nagawa niyang itaboy papalayo ang isang tiktik. Good day, Sir Neb. Ako po si Mila. 50 years old na po ako ngayong katapusan ng Abril. Nagkaroon po ako ng karanasan tungkol sa aswang noong 15 anyos po ako.
Nakakahiyamang sabihin, Sir Neb, pero sa edad kong 15 ay pinagbubuntis ko na yung panganay kong anak. 2 months pregnant pa lang ako nang umuwi kami ng napangasawa ko sa probinsya nila. Naglilihi na ako noon, kaya naman kung ano-ano na yung napagtitripan kong kainin. Lahat ng gusto ko binibili naman ng asawa ko at ng mga butihin kong biyanan. Isang araw, bigla na lang akong naghanap ng ulam na kung tawagin naming mga Ilocano ay buridibod. Yun yung halo-halong gulay na niluto sa bagoong. Wala akong gustong kainin ng araw na yon, kundi yung buridibod lang. Kaya naman halos lahat yata ng karinderya ay inikot ng mga biyanan ko para lang humanap ng ganoong luto. Pero wala silang nakita. Isang matandang babae na nagpakilalang kusinera ang nakarinig sa mga biyanan ko habang nagtatanong-tanong sila ng ganoong ulam. Lumapit daw yung matanda sa mga biyanan ko at sinabi nitong marunong daw siyang magluto ng buridibod. Nung malaman niyang buntis ang naghahanap ng ganoong luto, ay mas lalo raw itong naging interesado. Tinanong niya raw yung eksaktong lugar na tinitirhan namin at sinabi raw niya na magluluto raw siya ng ganoon at ihahatid sa bahay namin. Ikinatuwa yon nila inay at itay, kaya naman binigay nila ang eksaktong address namin. Isang oras lang ang lumipas simula nang makauwi sila sa bahay ay may narinig na kaming kumakatok. Nung buksan nila yung pinto ay naroon na yung matandang nakausap nila. May dala na itong malaking mangkok na naglalaman ng buridibod. Sa tuwa ng biyanan ko ay pinapasok muna ito sa loob ng bahay at tinanong kung magkano yung ibabayad sa ulam. Hindi siya humingi ng anumang bayad, Sir Neb. Ang sabi niya ay bigay lang daw niya yun dahil sadyang malalapit siya sa mga buntis. Matapos niyang sabihin yon, tinitigan niya yung tiyan ko. Nagulat pa ako nung sabihin niyang 2 buwan pa lang daw ang pinagbubuntis ko. Nagtaka ako dahil alam niyang 2 months pa lang ang tiyan ko. Gayong wala namang nabanggit ang mga biyanan ko kung ilang buwan ang pinagbubuntis ko. Pagkaalis ng matanda ay kaagad na inihapag ng asawa ko yung ulam. Nung maamoy ko yung bagoong doon sa ulam, para bang feeling ko napasobra ito sa bagoong. Kahit hindi ko pa ito natitikman ay alam kong medyo maalat ito base sa kulay ng sabaw. Hindi ko alam kung anong trip ko noon, Sir Neb. Basta bigla ko na lang naisip na gawing maasim yung buridibod. Mahilig kasi ako sa maasim nun, kaya gusto ko lahat ng kinakain ko ay nalalasahan ko yung asim. Nagpakuha ako ng kalamansi sa asawa ko at saka ko pinigaan yung gulay. Laking gulat namin nung biglang bumula yung sabaw. Pagkatapos ay unti-unting nagbago yung itsura ng ulam. Yung mga gulay na nagsilbing sahog ay unti-unting naging hilaw na karne na ibinabad lang sa inuuod na bagoong. Nang makita yon ng biyanan kong lalaki ay kaagad niya itong itinapon. Pagkatapos ay lumabas siya sa bahay at hinanap yung matanda na ayon sa kanya ay isang aswang. Gumamit lang daw ito ng pambulag upang hindi namin makita ang tunay na anyo ng ulam na niluto ko niya. Mabuti na lang at hindi ko ito nakain dahil kung sakaling tinikman ko ito ay 2 lang ang kahahantungan ko. Either makukunan ako o mahahawahan ako. Salamat sa kalamansi dahil ibinunyag ng katas nito ang tunay na itsura ng ulam na dapat sana'y kakainin ko. Pakitago na lang ako sa pangalang Ray. Kwento ko lang yung sinasabi ng kapatid ko na graphic artist. May naranasan daw kasi siya na kababalaghan sa isang eskwelahan kung saan siya unang nagtrabaho. By the way, magandang araw o gabi po sa ating lahat. Mula sa narrator, writers, admins at listeners ng Pinoy Creepypasta. Hayaan niyo pong ibahagi ko ang kwento ng aking Kuya Ron. Sa aming magkakapatid ay pinakamatalino si Kuya Ron.
Noong mag-graduate siya sa college ay summa cum laude siya at inofferan na agad ng university nila na magturo ng isang computer subject. Tinanggap yon ni kuya dahil hindi raw siya sanay na hindi pumapasok sa school. Para daw namimiss niya ang classroom, kaya kahit pansamantala ay nagturo muna siya. Maganda rin yon kasi makakakuha siya ng experience at hindi masyadong mabigat ang unang trabaho niya. Pero nangapa pa raw siya noong umpisa at medyo nahirapan sa klase kahit na mga freshman lang naman yung tinuturuan niya. Nahihirapan daw siyang maging kagalang-galang dahil hindi naman sila nagkakalayo ng edad ng mga estudyante niya. Ginagaya lang daw niya yung mga pamamaraan ng mga professor niya noon, kaya medyo old school pa rin siya. Gumamit siya ng index card para alamin ang pangalan ng mga estudyante niya. Meron siyang klase na ang mga estudyante ay mga nagtitake ng AB Psychology. Pero may isang irregular student na ayon dito ay mula sa education. Bihirang-bihira niya raw makausap yon. Tahimik lang daw yon at hindi nagpa-participate sa klase noong mga unang araw. Since nangangapa pa nga si kuya sa pagtuturo, kapag daw tinatawag niya yung estudyante na yon at hindi sumasagot, ay hindi na lang niya pinipilit. Nagmo-move on na lang siya sa ibang estudyante. Ayaw rin naman daw niyang ipahiya kasi nga hindi pa magkakakilala yung mga estudyante at nagkakailangan pa. Baka raw makaapekto pa lalo sa performance noong irregular kung pipilitin niya. Kahit nga raw yung mga estudyante niya ay hindi ito kinakausap dahil sa sobrang tahimik. Hanggang isang araw ay nagpa-groupings daw si kuya. Parang fourth meeting daw nila yon. Basta unang linggo pa lang ng klase. Iginroup raw niya sa 5 yung mga estudyante at sinama niya yung irregular sa grupo na puro tahimik ang miyembro at hindi nagpa-participate sa klase para daw mapilitang magsikilos para sa grado. Sir Neb, doon nalaman ni kuya na siya lang pala ang nakakakita doon sa irregular student na yon. Dahil umangal yung mga kagrupo nito. 4 daw kasi sila at kulang ng isa. Itinuro ni kuya yung isang irregular student na nasa isang sulok at tinawag pa para nga sumama na sa mga kagrupo nito. Natahimik daw ang buong klase at sinundan yung tinitignan ni kuya. Isa raw sa mga estudyante ang nagsabi na huwag siyang manakot, kaya kinilabutan bigla si kuya. Nawalan daw siya ng kibo. Isang estudyante pa ang sumigunda at sinabing nagtataka sila kay kuya dahil parati itong may tinatawag na pangalan na never naman daw nakilala noong magkakaklase. Nagkunwari na lang si kuya, Sir Neb, na nagbibiro lang siya at sinabi niyang hinihintay lang niya na may makapansin sa pagtawag niya roon sa imbento niyang pangalan. Akala raw niya ay aabutin pa sila ng second semester bago mapansin ng mga estudyante ang ginagawa niya. Nagtawanan daw yung buong klase at nag-proceed na sa pagsasagot. Nilipat na lang daw niya sa magkakaibang grupo yung 4 na estudyante at nagpanggap siya na hindi kinikilabutan sa tahimik na irregular student na nasa sulok pa rin. Tiniis daw niya yung buong period na yon kahit ninenervyos na siya. Nung matapos daw ang klase nila at lumabas na yung mga estudyante, ay nawala na rin yung irregular student. Dali-dali raw lumabas si kuya at sinabihan ang next class niya na sa ibang classroom sila magkaklase. Nung mga sumunod na meetings daw nila ng mga AB Psychology, ay hindi na uli nakita ni kuya yung irregular student na yon. Wala naman daw siyang alam na bali-balita na may nagmumulto sa classroom na ginagamit nila kahit noong estudyante pa lang siya. Kaya napakalaking hiwaga raw para sa kanya kung bakit yun nagpakita sa kanya. Kamusta po, Sir Neb? May kwento po ako na sana ay maisama nyo sa inyong compilation. Tungkol ito sa komunidad ng mga katutubo
na napuntahan namin sa bundok noong college ako. Ako nga pala si Imar. Nangyari ito way back 2011. Irregular second year psychology student ako nung time na yon. Yung professor namin sa philosophy, nagplano ng outreach program sa isang kabundukan na narito rin lang naman sa Luzon. Hindi ko na lang papangalanan yung bundok at yung tribo na pinuntahan namin bilang protection na rin sa mga katutubo at para hindi na rin masira ang imahe nila. Sa totoo lang kasi ay hindi naging maganda ang karanasan namin doon. Nasa 40 plus lang kaming sumama sa outreach. Yung iba ay may kanya-kanyang dahilan. Pero mostly naman talaga ay mga ayaw lang pumunta dahil wala namang bearing sa grades yung pagsama sa program. May plus lang sa grades pero hindi naman ganoon kaimportante at hindi rin sapilita ng pagsama. Saturday naman yung araw ng outreach tapos uuwi rin kinahapunan kaya sumama na ako. Medyo nakakapagsisi nga lang dahil since irregular ako ay wala akong permanenteng kakwentuhan o kagrupo sa buong biyahe. Natulog lang ako dahil halos wala rin naman akong makausap. Mahiyain din kasi ako. 2 AM kaming umalis at pagdating namin sa barangay kung saan kami i-orient ay magse-7 na. May naghihintay na sa amin doon na guide paakyat ng bundok papunta sa tribo nila. Sinakay kami sa 2 truck kasi hindi na raw kakayanin ng van ang pag-akyat sa kanila. So habang nasa truck kami ay nagkukwento yung guide na member talaga noong tribo. Hindi ko malilimutan yung isang sinabi niya na ginagalang nila ang kabundukan at kagubatan dahil doon sila kumukuha ng pangunahing pangangailangan. Tapos dagdag pa niya, alam niya na kaming mga taga city ay madaling makuha sa mga grocery ang pangangailangan namin. Pero hiling daw niya na kung paano namin gustong irespeto ng bisita ang pamamahay namin ay ganoon din daw sana ang gawin namin sa lugar nila dahil doon sila nakatira. Make sense naman. Kaso meron talagang mga tao na kung anong kinaganda ng muka ay siya namang kinapangit ng ugali. Tawagin nating Nadia at Mike itong mga taong ito. Magjowa yung dalawa at parang wala silang narinig doon sa sinabi ng guide. Pagdating namin doon sa teritoryo ng tribo ay nagsimula muna kami sa isang maliit na dance number na hinanda noong mga kabataan sa tribo. Pagkatapos noon, konting pagpapakilala, then kainan na at pamimigay ng goodies na pinrepare namin. Yung mga oras na yon na busy kami sa pakikipag-interact doon sa tribo, etong magjowa ay nawala na sa sirkulasyon. Sabi noong iba naming kasama ay baka pumuslit na sa kung saan at nag-short time. Siyempre hinanap namin kasi nakakahiya naman kung ganoon nga ang ginagawa nila. Ang nakakita sa kanila ay isang tribesman at yung vice president namin. Nagbibihis na raw sa isang medyo malalim na part ng gubat. Galit na galit daw yung tribesman at may sinasabi sa local dialect na hindi nila maintindihan, pero base raw sa hand gestures ay pinapalinis sa kanila ang mga kalat nila. Pagbalik nila ay nagmamadaling nagsumbong yung lalaki sa pinaka-leader nila at nakita talaga namin na natakot yung leader, pati na rin yung iba pang tribesman. Bigla-bigla ay pinapaalis na kami. Galit na galit sila kina Nadia at Mike, napatawa-tawa lang kahit nagsusorry. Sorry din kami ng sorry, tapos yung leader nila kinausap yung prof namin at sinabing anuman daw ang mangyari sa amin ay wala na silang kinalaman dahil napagsabihan na kami noong guide na pinadala niya. Doon na talaga kami natakot ng husto, Sir Neb. Sinisisi namin sina Nadia at Mike, pero nagalit pa yung dalawa dahil masyado raw kaming mapamahiin at nagpapaniwala sa mga ganon, gayong mga psych students kami. Dasal lang kami ng dasal habang pababa ng bundok. May araw pa nung makababa kami at maaga rin kaming nakabalik ng Maynila ng ligtas. Yung magjowa nagmamalaki pa na kesyo faniwalain daw kami at kung ano-ano pa. Wala naman daw nangyaring masama sa amin. Pero eto na nga, Sir Neb. Nung patawid na yung dalawa para pumunta sa sakayan pauwi sa kani-kanilang bahay, ay biglang may dumaang dump truck. Sigawan talaga kami
dahil kitang-kita namin kung papanong pumailalim sila Nadia at Mike, kung papanong na-distort yung mga mukha nila nung magulungan sila at maipit ng mga gulong. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay hindi mawala sa isip ko yung itsura nila. Sobrang traumatic para sa aming lahat ang nangyari. Yung tipong kahit mga psychology students kami, ay hindi namin maiwasang maiugnay sa ginawa nila sa bundok ang sinapit nila. Napagsabihan na kasi kami na irespeto ang tahanan noong tribo, pero binaboy naman noong dalawa ang isang spot sa lugar nila. Siguro ay sagrado yung lugar kung saan sila nagmilagro at mga elementong nangangalaga roon ang gumanti sa kanila. Kung may maganda mang nangyari, Sir Neb, ay at least hindi kami nadamay. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po, belated happy birthday kay Ma'am Azil Setiklan Dolantaka. Sana tama ko pong nabigkas ang pangalan mo, ma'am, pero tawagin na lang natin si ma'am na Azil. Late na yung greet ko, pero belated happy birthday po sa inyo, Ma'am Azil. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.